So yan guys, no, meron akong ah, sinasublimate or ginagawang dito, sublimation mug. So ganito siya. So kailangan po ang gamit ninyo dito pagka gumagawa kayo ng mga sublimation mug is kailangan meron po tayong sublimation paper. So ito po yung itsura ng sublimation paper natin. Tapos dapat meron din tayong sublimation. So ganito po siya yung itsura ng sublimation paper natin. And then yung sa likod niya is kulay parang mint green sa white. Ito white yung sa harapan, tapos mint green yung sa likod niya. So kapag ihaharap niyo sa kapag magpiprint kayo, itong white yung gagamitin natin. And then dapat yung printer nyo is Epson sublimation ink yung gamit ninyo. So after nun, i-layout ninyo siya sa computer katulad nitong ginagawa ko, and then ayan, papakita ko kung paano siya i-layout. So ayan na. Ito dapat, kung makikita ninyo, ayan, kapag ipiprint nyo siya, dapat ito yung pinaka-importante. Punta kayo sa printer properties, tapos more option. Dapat hindi siya naka high speed, tapos mirror image. Kasi kapag lumabas yan sa printer ninyo, baliktad siya. And kapag nilagay nyo na siya dito, naka-sublimation na siya. So, nakaharap na yon. So, kailangan talaga nakabaliktad kapag lumabas. Para kapag nilagay natin sa tasa natin or sa mug, is nakaharap siya. So, napaka-importante na dapat tignan ninyo kung naka-mirror image siya. And then, yung thermal tape, dapat gamit tayong thermal tape. Ito, kung makikita ninyo yung kulay green na yan, thermal tape yan para hindi ma-dislocate or hindi matanggal yung, para hindi magulo kapag nilagay natin siya dito sa ating machine. So, ganito nga pala yung itsura ng thermal tape natin. So, mura lang tong nabibili sa mga online shop. So, meron pa akong isang hindi pa. So, ituturo ko sa inyo kung paano yung tamang temperature. So, ayan. So, ito is hindi pa siya nasa-sublimate. Hindi pa siya napaprocess. So, halimbawa, nalagay nyo na siya dyan. Ang tamang temperature po natin is 350 and 180 yung timer niya. So, kapag isi-set up natin, kung mali yung setup nyo sa inyo, ilagay nyo lang siya sa mode. Ayan. Then, pwede nyo dagdagan. So, yung mode natin siya, dagdagan. Bawasan, pwede nyo dagdagan. So, ayan. Tapos, mode ulit. Pagkatapos na siya, i-mode ulit natin siya. And then, sa time, 180. So, papasok lang natin siya dito. Ayan. So, make sure na itong part na to at saka ito is lapat siya. Natatamaan siya nito. Kasi, may print to eh. Baka hindi ma-print. Baka hindi maabutan ng init itong part na to. So, after nun, i-press natin siya. So, make sure lang na hindi tumatama ito. And then, ayan, kung makikita nyo, bumaba yung temperature niya kasi bago yung bagong lagay. Pipindutin na natin siya para mag-set siya ulit. So, ayan, mag-set siya ulit sa 350 degree. Guys, na-reach na niya yung 350 degree. So, nagbilang na siya. So, hintayin lang natin yan mag-0. And then, tutunog yung machine natin. After po niyan magbilang, so kung makikita ninyo, ginagawa ko kasi minsan, hindi katulad nito, ito, is hindi niya naabot yung surface na to. Pero yung dun, okay na siya, yung dulo niya. So, after nito guys, babalik ta rin natin yung mug para makuha niya ito. Babalik ta rin natin ng mug kahit para makuha niya yun, kahit 10 seconds lang. Para mabuo siya kasi baka putol yun eh, kasi hindi siya, konting-konti lang oh. Kung makikita natin, hindi siya totally nakuha doon kasi hanggang dito lang po yung medyo siya adjust. Ito din ho,
Ayan, may konti, may nakalabas na paper. Ayan, konti, baka may print yan, hindi gaano na mapiprint. Ayan guys, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So, iaangat natin siya. And then, babaliktarin natin para makuha yung ito. Yan. And then, i-press ulit natin siya. Mga 10 seconds lang. So, yan. Okay na yan. So, after nun guys, huwag nyo muna siyang i-open, no? Kailangan palamigin nyo muna kahit konti bago nyo siya buksan. So, may muna akong papakitang sample sa inyo doon na nagawa ko na. So, yan guys, ito yung sample na nagawa ko na kanina. Try natin siyang tanggalin. Medyo madilit siya. Make sure lang na sa thermal tape yung gamit ninyo. Kasi kapag po hindi thermal tape yung gamit ninyo, iba, baka masunog po yung itong tape at saka itong papel na to. Kasi dapat thermal tape. Ayan po. So, ayan. Yan po, ganito na po yung finish product natin. So, ayan. Dapat po yung layout ninyo is malinaw din at saka hindi siya malabo. Para kapag transfer nyo dito, hindi rin siya malabo. So, hopefully guys na nakatulong tong video na to sa inyo. And don't forget to like and follow para update kayo sa mga bagong video.